Praise the Lord. Thank you, Pastor Jun. Isa pong pinagpalang umaga sa bawat isa po sa atin. Amen. Praise God. Before po na ibigay ko po itong mensahe ng Lord sa umagang ito, gusto ko po magbigay ng importanteng announcement sa bawat isa upang hindi po kumalat kung ano-anong chismis. No? Si Pastor Loven po ay pinili na po niyang mas magtrabaho sa labas at iwan po ang ministry po dito, so hindi niyo po siya makikita. But anyway, ayoko na po magsalita ng kahit ano, but this coming Friday, para po hindi magkaroon ng ano-anong chismis, just like po sa mga past experiences po namin na may mga umalis na pastors, kung ano-anong chismis ang pinagagawa po ng diablo para sirain po ang body of Christ, ang iglesia. No, this coming Friday, dahil po Piyestang Apo. Alam niyo ba yon? Ninong magtaong Piyestang Apo po kaya kayo? May ako managkat? So 2 p.m. po, lalo na po sa mga forerunners, para po may explain po namin sa inyo ang lahat, para may explain sa mga umpukan, hindi po magkaroon ng puwang ng diablo sa atin na magkaroon po ng siraan. But rest assured, 15 po kami sa pastoral staff and elders, together, and pang 16 po si Bishop. Yung integrity po ng church na ito ay nakabase po sa purity and holiness ng banal na espiritu at saka po ng salita ng Diyos. Tatayuan po natin ang salita ng Diyos. Amen? And that is why God is teaching us about to be strong in our faith, unshakable in our faith, at mag-increase po ang discernment po natin. Makilala po natin kung sino talaga yung tupa sa kambing. And hindi ho tayo mag-fall away, because in the last days, maliwanag po sinabi po ni Kristo yan, maging si Paul, na in the last days marami ang tatalikod sa pananampalataya. And that is why ang bawat isa po sa atin, isa sa pinakadapat bantayan po natin, na pinapabantay po ng Diyos, ay ang puso po natin. Sabi po sa Proverbs, I think Proverbs 4:23, na above all else, guard upon your heart, for out of it comes the issues of life. Above all else, higit sa anuman, lahat. Hindi, bago nyo bantayin po yung ibang tao, yung kapwa nyo, yung kapitbahay nyo, ang binabantayan po natin dapat ang puso ho natin. Sabi po ni Paul, you need to test yourselves whether you are in the faith. Kailangan po masubok natin ang ating sarili natin kung talagang tayo ay mananampalataya. Ibig sabihin po dito, are you ready to die for Christ? Tahimik po kayo. Ito ko makayakakit kinek si Masala, pero pota matutod kayo. No, hindi ho tayo nandito ngayong linggong ito dahil nakasanayan na po natin na magsimba para masabi lang natin na nagsimba tayo at hipokrito pa rin tayo. Nandito ho tayo para po pasalamatan una ang Diyos, sambahin, at tayo ay lumago at tumatag sa ating pananampalataya. Dahil ang mga taga-Calvary Temple, hindi ho tayo mga hipokritong santong kabayo at banal na aso, hi. Amen ho ba? Tayo po ay patuloy na pinapatatag ng Lord dahil alam niyo po, in these last days na ating pong dadaanan, mas titindi po ang persecution sa mga tunay na Kristiyano. Kaya kung hindi ka matibay, kapatid, mag-give up ka. But remember, kapag nag-give up ka, impyerno po yan. Dito po sa Calvary Temple, hindi ho tayo magbubulahan kasi po kung sino lang talagang na kay Kristo, yun lang po talaga ang ligtas. Hindi ho tayo sasabihin, baka siguro ligtas ka, baka, wala akong ganon. Kung wala ka kay Kristo, daretsahan po yan na ikaw ay impyerno. Ba't tayo magbubulahan po? Amen ho ba? Kailangan po kung ano lang yung katotohanan, ang puti po siya. Walang compromise. So above all else, guard your heart. Dapat pong pusong binabantay natin. Bakit? Sabi po ng Jeremiah 17:9, the heart is deceitful above all.
Ang puso ang pinakamapanlinlang sa lahat. Ang mundo po, tinuturuan po tayong obey your thirst, just do it, no? Kung anong tibok ng puso mo, sundin mo, kaya marami pong napapariwara. Ito kasing gusto ng puso ko eh. Pero kapag ikaw ay Kristiyano na, hindi yung gusto ng puso mo. Ano ang gusto ng Diyos sa'yo? Siguro marami pong nalulungkot sa atin kung anong gusto ng Diyos sa atin, yun ang masusunod. Pero alam niyo ba, higit na maganda ang plano ng Diyos kesa sa plano mo, kapatid. Many are the plans in a man's heart, but in the end, leads to destruction. Maraming ang ganda ng plano niya, pero bandang huli, napariwara ang buhay niya. Dapat po ipagkatiwala natin lahat sa Lord. Ako po, kung hindi ko pinagkatiwala ang buhay ko kay Lord, matagal na po akong patay. 15 years na po ako nagda-dialysis. God is extending my life. It is because siya po ang nasusunod sa buhay ko. May mga gusto po ang sarili ko, pero sinuko ko na po lahat sa Lord. Alam niyo po yung awit natin na, Lord, I offer my life to you. No? Yung pong all that I am, all that I have, dapat po naintindihan po natin yon. Naintindihan rin po natin, dapat yung inaawit po natin, though none go with me, still I will follow. Kahit magtalikuran ang lahat ng yung mga ibang tao, kahit ka-close mo pa, kaibigan mo, tatalikod sila, pero yung inaawit nating, I have decided to follow Jesus, kahit po tumalikod ng iba, mamatay na ho tayo sa ating pananampalataya, hindi tayo dapat tumalikod sa ating pananampalataya. Kasi gusto man natin na, o hindi, one of these days, mamamatay din ho tayo, ang eternity ang pinaka-importante. It's either eternal life with God or eternal punishment in hell. Amen ho ba? So, binibigyan ko po diin to kasi po dapat ang puti ho talaga siya. Hindi siya gray. Kapag Kristiyano ka, magpaka-Kristiyano ka na, kapatid. Itodo na po natin. Amen ho ba? Hindi yung paglabas mo ngayon dito, total nagsimba na ako, mapwede na ako mag-online sabong. Nabawasan ng kasalanan ko. Total, nagsimba na ako, pwede na akong uminom. Nagsimba na ako. May isa kang hipokrito, papunta ka rin na impyerno. Nagkakaunawaan ho ba tayo dito? Ayoko po magsayang ng oras kasi maigsi lang po ang oras natin. Maigsi lang din ang buhay po natin. Tatayo ko po magbulahan po tayo na tapos yung iba sa atin, mahina pa rin sa pananampalataya. After all the Word of God, na narinig po natin, parang wala po siyang impact. And that is why tinuturuan po tayo ng Lord sa kanyang mga salita. At tayo po ibinigyang karapatan ng Diyos upang maging anak niya. Ito po ang mga pinag-aaralan po natin ngayon, yung about our identity or our being in Christ. Always remember this, our being is more important than our doing. Because our doing, ito lang po yung result ng ating being, yung ating pagkatao. Kung tayo po'y anak ng Diyos, tayo po'y kikilos at merong asal anak ng Diyos. Imposibleng sabihin po natin anak tayo ng Diyos tapos ang ugali po natin demonyo. Imposible po yun. Amen ho ba? Hindi pa po tayo nag-start sa sermon nito. At bilang mga anak ng Diyos, siya lang po dapat ang ating gino-glorify sa lahat ng ating tinatangkilik. Sa ating buhay, sa ating yaman, sa ating mga talento, sa ating mga katalinuhan, sa ating pamilya. Dahil hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Mali po yun. Maraming nagmamarunong din, lahat ng tao anak ng Diyos. Wala pong ganun sa Bible. Sa Bible po, lahat ng tumanggap kay Kristo, yun lang ang anak ng Diyos. Lahat ng tao, linikha ng Diyos. Yun po ang nasa Bible. Yung tumanggap lang kay Kristo ang mga anak ng Diyos. Sino pong tumanggap na kay Kristo? Magsabing amen. So kung kayo po yung mga anak ng Diyos, did you know na tayo po yung mga kaibigan din ng ating Panginoon? Kung papansinin niyo po, our most important identity is being a child of God. Ito ang pinaka-importante pong identity natin, being a child of God. Dapat mo malaman, kapatid, bagong nilalang ka na. Kung anumang sumpa
nasa pamilya mo, wala na yon. Ikaw ay tagalangit na. Ikaw ngayon ay anak na ng Diyos. At nais ng Lord na magkaroon tayo ng closeness or intimacy po sa Kanya. Kaya ginawa rin ho tayo yung second Sunday po natin na we are what? Friends of God. I am a friend of God. Meron po mga magulang sa kanyang anak na relasyon po nila magulang-anak. Pero iba po yung relasyon mo na magulang sa anak at kaibigan mo pa. Did you know, ito po ang pinaka-ninanasa ng Diyos sa atin. Na tayo po'y maging kaibigan niya. Nung pong linikha si Adan at Eva, hindi po sila mga baby, para father and son. Although, yun po ang pinaka-importanting relasyon po natin, na tayo yung mga anak. Hindi ba kayo nagtataka bakit linikha niya si Adan? Hindi po baby, hindi po bata. Linikha po niya na, matured na. Full grown. Kasi gusto po ng Lord ng fellowship, ng intimacy sa atin. At itong friendship na ito, hindi po ito in-offer sa mga angels. Na highest being ng mga creation after us. In-offer lang po ito sa tao. Tao lang din po ang linigtas ng Panginoon. Amen ho ba? Kaya nga po, marami po yung anak ng Diyos, hindi po close sa Lord. Kaya sabi po ni James, draw near to God and He will draw nearer to you. Lumapit kayo sa Diyos at lalapitan kayo ng Panginoon. Mas magiging close tayo sa Lord. May mga Kristiyano kaya miserable po ang buhay nila dahil malayo po sila sa Panginoon. Parang sisimba lang ngayon, pero ang tagal na nilang Kristiyano, hindi pa nila maintindihan kung ano ang purpose ng Lord sa kanilang buhay. 68 years na ho tayo, no? Hindi ko na pagtataasin dito sino na nandito noong 1970s, 80s. Because I've seen people, 1985 nandito na po ako. I've seen people na kung sino yung matagal sa church, sila po yung di nag-grow. Because meron silang pride. Nauna ako sa church. Did you know na sinabi ng Panginoon, ang mga nauuna, nahuhuli. At ang nahuhuli, nauuna. Kaya nga po, wala po yan sa patagalan. Nasa kung paano po nagbubunga ang ating spiritual life. Sa mga bunga nila, by their fruit, ang sabi po ng Panginoon, you shall know them. Wala po sa bunga nga. Makikita po yan sa gawa, sa mga bunga po nila. At kailangan po na maging intimate po tayo. And the best life na pwedeng magkaroon ang isang Kristiyano is a life of intimacy and obedience to God. We do not obey God for us to be saved. Dahil saved na tayo kaya tayo nag-o-obey kay Lord. Our obedience is just the result of our relationship to God. It is just the result of our salvation. It is the result of grace sa ating buhay. Kaya hindi natin pwedeng ipagmalaki ang obedience dahil kaya tayo nag-o-obey dahil binago tayo ng Lord. In-empower tayo ng Holy Spirit. Amen ho ba? At kung mapapansin nyo, gusto po ng Lord na tayo po mag-grow. Kaya sabi po ni Paul sa 1 Corinthians 13:11, when I was a child, I spoke like a child, I thought like a child. No? But nung tumanda na ako, sabi po ni Paul, tinatanggal ko na yung mga childish ways. And that is why, napag-aralan po natin last time, I am a soldier of God. Dapat po nagmamature ho tayo. Hindi ho tayo para mga baby Christian na kapag nag-pray tayo, wala po siya sa Bible. Lord, palayasin mo po yung demonyo sa buhay ko. Lord, palayasin mo po yung demonyo sa bahay namin. Pero wala pong ganun sa Bible. Sa Bible po, I have given you authority. That means ikaw ang magpalayas. Sa James chapter 4, ang sabi po doon, resist the devil. Submit to God, resist the devil, and he will flee from you. Hindi sinabi dito na tawagin nyo ang Lord. Yan din po ang naging weakness ko noon na Lord, palayasin mo po yung mga demonyo nakikita ko. Sabi ng Lord, I have given you authority. Buhat po noon, naging matapang ako na i-rebuke po ang mga demonyo. Dahil aking pong mas naunawaan ng bawat anak ng Diyos ay meron pong kapangyarihan kung ano yung kapangyarihan ni Kristo.
Kaya sabi po ni Kristo no, na magagawa nyo ang mga ginawa ko, higit pa sa mga ginawa ko, sabi po niya. Dahil isusugo ko sa inyo ang banal na Espiritu. Amen ho ba? So tayo po yung mga sundalo ng Diyos, ibig sabihin palaban po tayo. We need to fight the good fight of faith. Kung ikaw ay may karamdaman, lumaban ka kapatid, huwag mong sabihin mamamatay ka na kahit coronavirus pa ho yan. Ilang beses na po sinabi na sa akin ng diablo, mamamatay ka na, lalo na po last year na ako na COVID, mamamatay ka na, hindi, tatayo ako, mabubuhay ako, lalabas ako ditong matagumpay. Dapat po lumaban ho tayo. Ipaglaban din po natin ng ating mga pamilya. Never give up on them kahit gaano kasama ang ugali nila, kahit gaano po kasubsob sila sa bisyo ngayon, kahit gaano sila kasubsob sa kasalanan ngayon, huwag niyo po silang i-give up. Kung give up niyo na po sila, parang sinabi na, sige, pumunta ka na lang ng impyerno. Hindi po biro ang impyerno. Kaya marami pong pupunta sa langit, iiyak pa rin eh. And God will wipe our tears away. Bakit po? Sana ginawa ko na lahat ang best ko para maligtas ang mga kamag-anak ko, ang pamilya ko. Pero ngayon po, buhay pa ho tayo. May mga chance pa ho tayo. Sa pag-ano po ni Pastor yung kanina, walang first-timers eh. So, Kristiyano na po lahat ang mga kakilala po natin. Amen? Nakukuha niyo po yung ibig ko sabihin. Ayaw po ng Lord na tayo lang po ang saved. Gusto po ng Lord na bawat kamag-anakan po natin, kakilala po natin, ay madala po natin sa Panginoon. Ipaglaban po natin. Fight the good fight of faith. Huwag po kayong matakot sa demonyo. Lumaban po kayo sa mga pagsubok. Lumaban ho tayo. Bakit po kapag lumalaban tayo, ang Diyos ang lumalaban para sa atin? Yun po ibig sabihin ng God will fight for us. Kung tayo po'y maninindigan sa ating pananampalataya. Hello, nandiyan pa ho ba kayo? Akala ko 2:30 lang po yung nakakaantok na service o 2 o'clock. No? Pati pala yung alas 7. No? Nakakaantok po siya na. So tayo po yung mga sundalo ng Panginoon at binigyan po tayo ng shield of faith na pangsangga sa mga pana ng diablo. At binigyan po tayo ng sword of the Spirit which is the Word of God. Ang sword po hindi siya pang-display, pang-atake po siya. Hindi tayo laging dumidepensa sa diablo. Ina-atake po natin siya, kaya pinapalayas natin siya at sinusuway po natin ang anumang ginagawa niya sa buhay po natin. Yun po ang mga tunay na sundalo ng Diyos. So ngayon po, mas magmamature po tayo dahil you need to know na nasa mataas na position po tayo. Ang sabi po ng Bible that we are seated with Christ in the heavenly places. Tayo po'y kasamang nakaluklok ni Kristo sa kalangitan. We are seated. Nakaupo na ho tayo doon, bagamat nandito ho tayo. Ibig sabihin po, yung authority ng langit ay pinagkaloob po sa atin. And that is why, anuman ang talian mo sa lupa, tatalian sa langit. Anuman ang pagbawal mo sa lupa, ay pagbabawal sa langit. Anuman ang payagan mo sa lupa, papayagan sa langit sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Hindi po sa pangalan ni Pastor Manny. Hindi sa pangalan ng Calvary Temple. Sa pangalan lang ni Jesus. So, this morning, no, 7:58 na, no, kaya mahaba na naman po ang ano. But anyway po, ang ating pag-aaralan po ngayon, you need to know that we are all ambassadors of Christ. Sabi niyo po, I am an ambassador of Christ. Tayo po ay ambassador ng Diyos. Ang ibig sabihin po ng ambassador, ito po yung mga representative, an envoy, a messenger, a minister sa ibang bansa. Halimbawa po, tayo po may mga ambassador ho tayo. Ambassador of the Philippines to China, ambassador of the Philippines to America. At ang ambassador po, siya po yung mga nagdi-deal ng iba't ibang klaseng business or even disputes, kung may mga dispute po para maiwasan po ang gera. At yun po, nakikipag-partner ang ibang bansa, kaya nagpapadala po sila ng ambassador. At sinasabi nila, ito yung bansa namin, pwede tayong mag-partner, maganda ang bansa namin, maganda ang plano ng presidente namin. At ang ambassador po, hindi siya pwedeng magsalita ng kahit na ano na lamang. Dapat kung ano yung sinabi lang ng presidente na nag-appoint po sa kanya, yun lang ang dapat niyang sabihin, walang dagdag, walang bawas.
At tayo po yung mga ambassador ng ating Panginoon. Saan po nakasulat yan? Mag-start na po tayo. Dito po sa 2 Corinthians 5:20. So we are Christ's ambassadors. God is making His appeal through us. We speak for Christ when we plead, come back to God. Tayo muna po yumukot manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay punong-puno ng pasasalamat sa umaga pong ito. Na kami po ay bumangon, binigyan niyo po ng kalakasan at ng buhay. Bagamat may mga tao po hindi na nakabangon ngayon. Pero nagpapasalamat po kami mayroon pang pagkakataong mabuhay upang ikaw ay pasalamatan, paglingkuran at sambahin sa espiritu at katotohanan. Ama, sa umaga pong ito, sa amin pong pagtanggap ng iyong banal na salita, hayaan niyo po, Panginoon, na bigyan niyo po kami ng pangunawa upang matanggap po namin ng buong buo ang lahat ng pagpapala na nasa iyong mga salita, Panginoon. And as we believe and receive your word, I declare healing, deliverance from any form of addiction in the mighty name of Jesus. Set your people free. And save your people, Panginoon. Iligtas mo po ang iyong mga anak. Lalo na, Lord, yung pong hindi pa talaga nag-commit ng todo sa iyo, Panginoon. I pray that this morning, O God, na ang bawat isa ay mapagpala at mapuspos ng iyong salita at ng iyong presensya ng iyong banal na espiritu. Ang ngalan mo lamang, aming Panginoong Hesus, ang aming patuloy na itataas sa aming buhay at sa kalagitnaan ng simbahang ito, Panginoon. Sa iyo po ang papuri, ang pagsamba at lahat ng kalwalatian sa pangalan mo, aming Panginoong Hesus. At lahat ng anak ng Diyos ay magsabing, Amen. Palakpakan po natin ang Lord. So dito po, hindi po, ang title po natin, hindi po ito, bakit may ambassador? Meron po talagang ambassador na word sa Bible. At ito po yon, ang ibig sabihin po ng ambassador na tayo po yung messenger, representative po ng Panginoon. Excuse po. Ibig sabihin po ng representative, tayo po ay kinatawan ng Panginoon. Tayo po ang kumakatawan, tayo po ang nagre-represent kay Kristo. Dapat po kung ano si Kristo, ganun din ho tayo. Ito po ang ibig sabihin po ng pagiging ambassador ng Diyos. So, sabi diyan, God is making His appeal through us. So, meron pong mensahe ang Lord na pinapabalik niya ang tao sa Diyos. Now, mas i-explain ko ito mamaya. Now, kung tayo po ay ambassador, ang ambassador po, halimbawa po ang ambassador po ng Pilipinas o ng Amerika, hindi po sila, ang ambassador po, mga ambassador po ng Pilipinas, hindi sila nakatira dito. Nakatira sila sa ibang bansa. Kasi nga, meron silang mission sa ibang bansa, kasama po ang buong pamilya nila. So tayo po, hindi tayo taga rito. Nabasa niyo na ho ba sa Bible yan? Hindi tayo taga rito? Tingnan po natin dito sa, I think, sa susunod na verse po natin, Philippians 3:20. Sabi diyan, but we are what? Citizens of heaven. Nang maliwanag po yan, hindi ho tayo taga lupa, taga langit ho tayo. So dapat po alam na ho natin yan. Ibig sabihin po, temporary po ang buhay dito. So sabi diyan, we are citizens of heaven where the Lord Jesus Christ lives, and we are eagerly waiting for Him to return as our Savior. Dapat po ang tunay na mga mananampalataya, tunay na mga anak ng Diyos, mga kaibigan ng Diyos, sundalo ng Diyos, mga ambassador ng Diyos, tayo po ay excited sa pagdating ng ating Panginoon. Kahit na bago pa yung bahay mo, kahit na bago pa yung sasakyan mo, kahit na marami kang pera sa bangko, kahit milyon-milyon pa yan, lahat ng yan basura kumpara pa lang sa gate ng langit. Pagtapak mo sa harap ng gate ng langit, gintong lantay na po ang inaapakan mo. Na yung ginto po doon, ng according sa Bible po, na purong-puro po siya, para siyang salamin. Meron ho kayong klaseng ginto na ganon? Yung 24K na ginto po natin dito, basura po yan sa langit. Lahat ng mga tinatangkilik po nating yaman dito, para po yan ay maging pakinabang, ipagabit po natin yan para po sa kalwalatian ng ating Panginoon. Hindi ho tayo nabubuhay po dito sa mundong ito para po magpakayaman ng magpakayaman
At hindi mo alam bukas, mamamatay ka rin at wala ang yaman mo. Pinagpapala po tayo ng Lord dito dahil meron pong mission ang Lord sa atin upang magamit natin ang yaman ng salibutan na ito. Ang sabi po ng Proverbs, the wealth of the wicked are stored up for the righteous. Ang yaman ng masasama, ito ay naiimbak para magamit ng mga matutuwid. Ibig sabihin po nun, itatransfer po ng Lord ang mga kayamanan ng mga kurap para sa mga Kristiyano upang magamit ng Kristiyano sa paglaganap ng salita ng ating Panginoon. Ito po ang purpose po natin. Tayo po yung mga tagalangit. So ang unang purpose po natin, bakit tayo mga ambassador ng Panginoon, number one, we bring God's message to the world. Kung meron pong mensahe ang mga ambassador dito sa lupa para sa ibang bansa, tayo rin po, mula po sa kaharian ng Diyos, sa kaharian ng kalangitan, na tayo po'y ginawang mga anak niya, merong mensahe ang ating Panginoon. Ano po yung mensahe yun? Ito po yung unang pag-aaralan po natin. Sabi po dyan sa 2 Corinthians 5:18-20, ang 2 Corinthians 5:18, bago po 5:18, anong pong verse po siya? 5:17, very good. Ano po ang 2 Corinthians 5:17? If anyone is in Christ, he is a new creation. Ang sinumang na kay Kristo ay bagong nilalang na. Yung lumang pagkatao, wala na. Pawang bago na. And then sabi po dyan, and all of this is a gift from God. Tayo po iniligtas, binago, yan po yung regalo ng Diyos. Kaloob ng Diyos, who brought us back to Himself through Christ. And God has given us this task of reconciling people to Him. Ito po yung ating task. Ito po yung assignment po natin. Ang assignment po natin dito, bagamat maganda po at pinagpapala tayo ng Lord, but you need to ask God, Lord, bakit mo ako pinagpapala? Alam ko, marami po sa atin, kahit pandemic, pinagpapala po ng Panginoon. Amen? Hindi po tayo apektado sa anumang nangyayari sa mundo. Dahil ang ating pag-asa ay na kay Kristo. Salamat po sa limang amen. Yan, dumadami na 6, 7, 8. Sabi ho dyan, God has given us this task. Meron kang assignment, kapatid. Hindi lang assignment ng isang pastor ang ibigay po ang mensahe ng Diyos. Tayo pong, ang bawat isa na ginawang anak ng Diyos, kaibigan ng Diyos, sundalo ng Diyos, ngayon, nalaman niyo po na kayo'y mga ambassador din, mga kinatawan ni Kristo. Tayo po dapat nagdadala ng mensahe ng Panginoon. Ito po yung dapat po ma-reconcile, maidala po natin ang mga tao sa Diyos. Sabi po sa verse 19, sabi niya, for God was in Christ reconciling the world to Himself, no longer counting people's sins against them. No, dapat malaman ng tao na hindi na binibilang ng Diyos ang ating mga kasalanan. Bakit? Dapat malaman ng mga tao na binayaran na ni Kristo ang mga kasalanan natin. Bakit po ito ang nakasulat? Because during this time, paatras ng Old Testament, ang mga tao takot na takot sa Diyos. Dapat silang mag-alay ng baka, ng tupa. Yung iba po ng mga pagano, sa pagkakakilala nilang Diyos, ang pinakamagandang ialay ang aking anak, ang aking pamilya, pumapatay sila ng tao. Takot sila sa Diyos kasi alam nila kapag sukdulan ng kasalanan nila, nagpapadala po ng salot ang Diyos. Katulad po ng sukdulan na yung kasalanan ng Sodom at Gomora, sinabi niya ng Diyos kay Abraham, sukdulan ng kasalanan ng Sodom at Gomora, umabot na sa aking trono, kaya ako bumaba. At kailangan kong sabihin sa iyo bilang kaibigan ko, sabi po niya kay Abraham, na anong isip mo dito? Sabi po ni Abraham, Panginoon, kanya, kung meron pong 50 na righteous, gugunawin niyo ba ang Sodom at Gomora? For the sake of 50, hindi, sabi ng Lord. Kung 45 na lang po kanya. For the sake of 45, hindi. Panginoon, patawarin niyo po ako sa pagiging makulit ko, sabi ni Abraham. Kung 40 na lang. Hanggang umabot po ng 10, sabi ng Panginoon, alang-alang sa 10, hindi ko nagugunawin. Kaya lang, walang 10. Ilan lang po yung pamilya ni Lot. Wala pong 10. Umalis na po ang Lord nung 10 na yan. Siguro sabi ni Lord, baka tumawad pa ito si Abraham. No? Masyadong matawad pala itong Abraham na to.
Alam niyo po bakit sa dami ng masama ngayon sa mundong ito, bakit hindi ginugunaw ng Lord muna ngayon? Dahil po sa mga righteous. Ang Angeles City, isa po sa napakaraming bisyo at masamang syudad. Pero bakit po hindi ginugunaw ng Lord? Dahil po sa mga righteous ng Lord. Sino po ang righteous ng Lord? Tayo po. We are righteous because of Jesus. For the sake of the righteous, kaya hindi ginugunaw po ng Lord. Pero kapag nag-rapture na, kinuha na tayo ng Lord ang mga righteous, mag-uumpisa na po ang 7 years tribulation. Huwag po kayong mag-alala, wala na po tayo doon. Pwede niyo pong mapag-aralan to, tinuro ko po ito ng lockdown. Kung anong ibig sabihin po ng 7 years tribulation. Ito na po yung huling 7 taon ng mundong ito. Na kung saan, after ng 3.5 years, yung first 3.5 years, parang peaceful pa, nandyan na yung Antichrist. Pipilitin niya, papatay niya yung ayaw magpatatak ng kanyang 666. After 3.5 years, ibubuhos ng Diyos ang lahat ng salot at lahat ng galit niya sa kasamaan ng tao. But don't worry, wala na ho tayo nun. Habang merong tribulation dito, merong kapigatian sa mundong ito, rewarding po sa langit, nandun na ho tayo. Reward po ang bawat gawa po natin. Ganyan po kabuti ang Lord, liligtas na tayo, tapos nakakagawa tayo ng mabuti dahil po sa kalakasan na binibigay ng kanyang biyaya at ng kanyang banal na espiritu, and yet, i-reward pa rin ho niya. Babayaran pa rin po ng Lord. Ganito po kabuti ang Diyos. Kaya hindi po sayang ang mabubuting gawa po natin. Amen ho ba? Kaya alam niyo po, ito po yung mensahe na dapat dala-dala po natin sa tao na hindi na tayo binibilang ng Diyos ang kasalanan ng tao kung sila ay lalapit tatanggap sa kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak, hindi mapunta ng impyerno, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po yung mensahe na dapat dala-dala natin. He gave us this wonderful message of reconciliation. Dati po magkaaway ang Diyos at ang tao dahil sa kasalanan ng tao. Ngayon po, pinagbati tayo dahil sa dugo ng ating Panginoon. Meron na nagbayad. Alam niyo po, kung hindi po binayaran ni Kristo ang ating mga kasalanan, kahit po lumuhod tayo sa bubog, hindi tayo patatawar, dapat merong magbayad. Kahit ipako natin ang tayong lahat sa krus, o hindi tayo patatawar dahil hindi tayo karapat-dapat. Si Kristo lang ang karapat-dapat. And that is why si Adan at Eva, hindi po pwedeng, sige, patawarin ko na kayo, dito na lang kayo. Hindi, kailangan may magbayad, umalis kayo dito sa paraiso. Kaya nagkatawang tao ang Diyos upang siya po ang magbayad ng ating kasalanan. Amen ho ba? Parang hindi kayo masaya doon. Kaya hindi na po tayo, ito po dapat ang mensahe dala po natin sa tao na hindi na po sila kailangan mahirapan pa. Kailangan lang nila tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. So we are Christ ambassadors. Ganito tayo nagiging ambassador. Kapag dala-dala mo ang mensahe, ikaw ay ambassador ni Kristo. Maaring anak ka ng Diyos, pero ang tanong, ambassador ka ba ni Kristo? Ikaw ay ambassador ni Kristo kung dala-dala mo ang mensahe ng Panginoon at ibinabahagi mo sa ibang tao. God is making His appeal through us. Merong apila ang Diyos sa pamamagitan po natin. Gustong magsalita ng Diyos sa pamamagitan po natin. Sabi yan, we speak for Christ, and when we plead, come back to God. Magbalik loob kayo sa Diyos. Huwag kayong aalis sa Diyos. Dito po I think sa Mark po ang ating susunod na verse, no? Mark 16:15, 16, and then he told them, go into all the world and preach the good news to everyone. Anyone who believes and is baptized will be saved, but anyone who refuses to believe will be condemned. Kahit saan man tayo pumunta ng sulok ng mundong ito, dapat po ang dala-dala po natin yung mensahe ng Lord. Ikaw na anak ng Diyos, dapat mong malaman na ikaw ay dapat ambassador ng Lord. Ambassador ng Lord. Kung ikaw ay OFW, lalo na po sa mga online, your primary assignment or task
is not to gain wealth. Is not to be rich. Bagamat kasama po yan sa mission mo siguro, pero ang unang mission mo ay yung daladala mong mensahe para sa tao na makakasalamuha mo sa ibang lugar, sa ibang bansa. Wala nang amen, ha? Buriyo mo pera, naku, iligtas ng pera. Kung ikaw ay isang teacher, ang main assignment mo ay hindi ituro ang academic subjects. Ang main assignment mo, ituro ang salita ng Diyos. Pastor, wala yun sa DepEd eh. Pero nasa Diyos. Sino mas mataas, DepEd o ang kalangitan? Kung ikaw ay nurse, ang main assignment mo, hindi lang arugain ang mga pasyente, kundi sabihin mo rin sa pasyente na may pag-asa sa Diyos. Kahit saan ka nagtatrabaho, dapat go into all the world. Bring this message of reconciliation na binayaran na ni Kristo ang ating mga kasalanan. And there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Dapat malaman nila, wala nang kaparusahan, wala nang guilt feelings, wala na yung ikaw ay unworthy, ikaw ay worthy kung tinanggap mo si Kristo. Ikaw ay righteous kung tinanggap mo si Kristo. Alam niyo po, araw-araw nagkakasala tayo, pero hindi ibig sabihin condemn po tayo. Hanggat na kay Kristo ka, kapatid, kung hindi ka naman namumuhay o pinipili, sinasadya mong magkasala, ikaw ay laging ligtas. You are always saved if you remain with Christ. Lagi ko tayong ligtas. Kasi po kung hintayin mo maging perfect ka, tapos sabihin mo, doon pa lang ako magiging ligtas talaga kapag perfect na ako. Wala pong magiging perfect sa lupang ito. Huwag kayong maniwala na may mga santo, yung Santo Papa walang kasalanan, baka siya nga yung pinakamakasalanan. Sabi po ng Bible, lahat ng tao makasalanan. Huwag niyong paniwalaan yung mga sinungaling. Pati pastor, makasalanan. Kami po, makasalanan. Tayo po ay ligtas dahil po sa biyaya ng Panginoon. At tinanggal sa pagiging makasalanan at ngayon ay matuwid na sa harapan ng ating Ama. Hallelujah! So saan man po tayo pumaroon, dapat po daladala natin ang mensahe ng Panginoon. Ito po ang pagiging ambassador ng Panginoon. Tayo po ay ambassador kung saan ka man nagtatrabaho, saan man ang pamilya mo, saan ka man, imbis na chinichismis mo, mga kung ano-anong balita, ay dapat iboto natin si ganito, ay nag-aaway tuloy yung mga tao. Ang dapat po nating ibalita ang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Number 2, we need to enlighten people about God's kingdom. Kailangan mapaliwanagan po natin. Ito po yung ambassador. Na kapag yung ambassador ng Amerika pumunta sa, did you know, sasabihin niya, did you know that our country is the best nation, the greatest nation in the world? Na pwede tayong makipag-partner, ganito. Kaya yan pong ginawa ni Obama, nakipag-partner siya sa China. Lahat na lang po ngayon, made in China. Dati po, pag pinapadalhan po tayo ng ating mga kamag-anak sa Amerika, yung talagang tatak niya, made in America. Made in USA. Amoy USA. Ngayon, amoy champoy. Galing ng Amerika, made in China. Pira, amoy Lucky Me. Ito po yung, kasi nakipag-partner, maganda ang Amerika, nakipag-partner. Tayo po, dapat malaman po natin, nadala-dala natin, yung ang kaharian ng Diyos. The kingdom of God sa ating buhay. So, kailangan maliwanag po sa atin, ang kingdom of God. Mapaliwanag po natin. We are bringing the good news, the gospel of the kingdom. Na iba sa kaharian ng Diyos. Iba kapag ikaw ay bahagi ng kaharian ng Diyos. Kaya nga po si Paul dito po sa Book of Acts, marami po, alam niyo po, magbuot kay John the Baptist, dumating si Jesus, ang mga disciples, hanggang sa Book of Acts, they preach the kingdom of God. Repent, for the kingdom of God is at hand. Kaya si Paul sabi dito sa Acts 19:8, Paul entered the synagogue and spoke boldly there for 3 months. Sa synagogue po, ang synagogue po, ito po yung parang maliit na templo po nila or para kung church na maliit, na sila po ay
pinag-aaralan po nila ang Torah, ang salita ng Diyos. And then sabi ko dyan, arguing, no, nakikipagdebate si Paul persuasively, no, mapilit po siya about the kingdom of God. Bakit po mapilit si Paul? Dahil alam niya, ito po yung mensahe dapat ng dala-dala niya. Dapat po, ito rin po, mapaliwanagan natin. Pero pastor, ano ba ang kingdom of God? Sabi ng Lord, ang the kingdom of God, hindi to parang makikita nyo na paparating. Bagamat meron pong talagang literal na kingdom of God, kingdom of heaven. Pero, did you know, sabi ng Panginoon, the kingdom of God is within you. Nabasa nyo na ho ba yun sa Matthew, Mark, Luke dyan? The kingdom of God is within you. Nasa atin po. Paano nasa akin ang kingdom of God? Nandito po, sa Romans chapter 14, 17, 18. Sabi po dyan, for the kingdom of God is not a matter of eating and drinking. Dito po ang context po nito, nag-aaway po mga Romans, dapat sundin pa natin yung Sabat, sundin natin yung mga piyesta, sundin natin itong mga ganitong mga gawain, mga tradisyon, na about kung anong bawal pagkain, ano yung binabawal na inumin. Sabi ni Paul, the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of what? Righteousness, peace, and joy in what? In the Holy Spirit. Because anyone who serves Christ in this way is pleasing to God and receives human approval. Hindi ka lang pleasing sa Lord, pati yung tao napiplease sa'yo. Kapag nakikita nila yung righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Amen, ho ba? Kaya nandito po ang righteousness nasa atin. We are righteous because of Jesus. And by grace, I am peaceful. By grace, I am joyful. By grace, I am righteous. It's all because of Jesus. That's the kingdom of God. Dati po inaawit po natin yung awit po ni Ron Kinoli na righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Don't you want to be a part of the kingdom? Ito po yung dapat. Gusto mo bang maging bahagi ng kaharian ng Diyos? Amen, ho ba? Alam mo kasi, dapat po ito yung dala-dala po natin na para yung ambassador. Alam mo, kasi dito sa Amerika, sasabihin po ng, halimbawa po yung ambassador ng Amerika sa ibang bansa, ang Amerika, alam nyo naman, yan ang pinaka-greatest nation. Yan ang pinakamalakas na bansa, pinakamalakas sa militar. No? Ang pinakamagandang gamit nandyan. Ang mga maraming inventor nasa Amerika. At yung presidente namin, the best. Ewan ko lang kung saan sinasabi niyan. Pero sa atin, pwede natin masasabi na ang hari ng kingdom of God, He is the best king ever. And forever and ever, siya yung mananatiling best. Kaya ito po dapat ang maano natin. Ang dala-dala po natin. Why? Kapag napaliwanagan po natin na ang kingdom of God sa tao, nagiging ambassador ho tayo. Na alam mo, ito yung kingdom of God. And in the kingdom of God, alam mo, hindi ka magkukulang. Bakit? Sabi po dito sa Matthew 6:33, very familiar verse din po ito. Seek the kingdom of God. Ano po ang kingdom of God? Righteousness. Ulit po, ano ang kingdom of God? Righteousness, peace, and joy in what? In the Holy Spirit. So seek the kingdom of God. Seek righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Above all else, yun muna, righteousness, peace, and joy. Ibig sabihin po, pag nawawala ka na ng peace, nawawala ka ng joy, at gumagawa ka na naman, namumuhay ka na naman sa kasalanan, sasabong na ka na naman, nawawala ka sa kingdom of God. Yun lang pong nalungkot ka dahil sa problema, parang nawala ka na naman sa kingdom of God. Because in the kingdom of God, hindi po mawawala ang joy. Amen ho ba? In the kingdom of God, hindi po mawawala ang kapayapaan. Lagi kang payapa. Kahit nasa gitna ka ng pagsubok, nasa COVID facility ka dahil naranasan ko po ito. Many times naranasan ko na po yung naka-confine. Many times naranasan ko na po yung muntik na po akong mamatay, pero meron po akong kapayapaan, meron pa rin po akong kagalakan, patuloy pa rin po akong nagpapasalamat sa Diyos. Sabi ko nga sa Diablo po nun, kung mamatay man ako, hindi ka pa rin panalo. Bakit? Hindi tayo magsasama. Uuwi ako sa aking Ama sa langit. Matagumpay pa rin ako. Alam niyo po, kaya nga, talo pa rin ng Diablo eh. Hindi ho ba? Kahit saan po, basta huwag tayo bibitaw kay Kristo.
Kahit anong mangyari, talunan na ang dyablo. Tayo po ay matagumpay na. This is the kingdom of God. And if you seek first the kingdom of God and His righteousness, ang sabi ho dyan, He will give you everything you need. Dapat ito po malaman ng tao. Kung sinasabi ng Amerika, kaya namin i-supply lahat, mayaman ang bansa namin. Compared po sa langit, walang kwenta ang Amerika. Amen ho ba? O walang kwenta ang sino mang mayamang bansa compared po sa kaharian ng Diyos. Kaya sabi yan, so don't worry about tomorrow, for tomorrow will bring its own worries. Today's trouble is enough for today. Kapag ikaw ay nasa kingdom ng Lord, hindi ka dapat nag-worry. Ipo-provide ng Lord ang lahat ng pangangailangan mo. Kung meron ka mang karamdaman ngayon, kapatid, magpasalamat ka sa Diyos. Dahil sa kingdom ng Lord, meron pong kagalingan. Merong kagalingan. Kung meron kang pangangailangan, merong provision ang Lord. A few days ago po, no, halos once a month lang po ako nagkakarga po ng gasolina. At kadalasan po, meron pa akong 1/4 bago magpa-diesel po pala. No? And kadalasan po ang aking binabayaran lang, bagamat V-Power na po siya, yung pinakamataas na diesel ng Shell, ang aking pinagkakarga ever since. Nasa 2.4 po or 2.3 lang, may 2,000 lang po ang aking, kasi dito lang po ako. Sa 1 month na po yun. Last time po nagpagkakarga po ako, halos 3.4. Sabi ko, taas pala na, opo kanya, magtataas pa mamaya. Alam mo, gusto pang sumiksik ng dyablo, magreklamo ka na ganyan. Sabi po ng Lord sa akin, nag-aalala ka? Hindi, Lord. Dahil kahit umabot pa ng 1,000 per liter yan, hindi malulugi ang kingdom of God. Panalo pa rin ang kingdom of God. Amen ho ba? Kaya nga po alam nyo, sa kingdom of God, meron kang kapayapaan, meron kang joy. Huwag po kayong himitas na naman, makanya na naman. Ang anak ng Diyos, hindi po kahit magtaas, kayo nang magtaas, hindi ako pababayaan ng Diyos ko. Kahit yung isang sakong bigas, umabot pa ng 10,000 yan, ay sa kingdom ng Lord, wala po mahirap sa Diyos. Walang mahal sa Lord. Sabi nga sa inyo, pag-apak mo sa harapan ng langit po, ginto na po yung tinatapakan nyo. Amen ho ba? Kaya stop complaining. Hintas. Ano yun po? Kaya kayo laging bumabagsak. Parang wala tayong pananampalataya kapag nagko-complain ka. At kapag nagko-complain ka sa Lord, para mong sinasabing mali ang Lord. Amen? Kaya ka nga nagko-complain. Bago ka mag-complain sa Lord, gumawa ka muna ng sarili mong planeta. Kung wala kang magawa kahit isang maliit na bato, manahimik ka, magtiwala ka sa Diyos, magpasalamat ka sa Lord. Sabi ng 1 Thessalonians 5:18, in everything give thanks to God, for this is God's will for you in Christ Jesus. Sa lahat ng bagay, magpasalamat ka. Sabi ko, Lord, salamat. Kahit na 3.5 or 3.4 itong aking bill, meron akong pambayad. Barya lang to sa'yo. Wala mang kwenta sa'yo to. In fact, basura ang mga pera ng tao sa'yo. Pero ginagamit ko para sa kaharian mo, Panginoon. Huwag po kayo mag-alala. Magtaas naman ng magtaas ang tuition fee. Taas po ng tuition fee po ngayon, no? Meron pa laboratory, ding lamaran. May laboratory ba sa bahay nyo? Kung meron man, sa kanila ba yun? I-reimburse daw, aliman, mga tako la pera, pati rin eskwela. May pinag-aralan yan, pero lamaran lang. Na lupa lang pera. Pero wag po kayong mag-alala. Kahit po itaas na nilang itaas, ang bilihin, ang anumang babayarin po dito, magtaas man yung kuryente. Wag po kayo sa... Hoy, wag na kayong mag-aircon. Manapay sabihin nyo, thank you Lord. Dahil pinrovide mo na higit pa sa pangangailangan ko. Amen? Ito po yung nasa kingdom ng Lord. Bakit? Meron tayong peace and joy in the Holy Spirit. Mag-enjoy ka lang, kapatid. Ay, kamal na. Kanita yung brief, 20 pesos siya mo. Kaya mo ping 20, yung panahon ko kaya ng Apo, tawag nga sa mga brief sa Apo, tunay eh. Tunay ba yan? Oo, 295. Ganun kamura po noon. Kaya lang, minsan niya mo sulod. Bacon eh. Stripe la paping kanita.
Pero ngayon po, ang taas na. Di ba, noon po, during the 80s or 70s, $1 equals to, 1 peso. O yan, magkano na? $1, 50 pesos. Mag-aalala ho ba tayo? Hindi po sa kingdom of God, mataas pa rin yung value ng ating blessing sa Lord. Amen. The more na nag-i-increase ang po dito, mga bilihin, the more na nag-i-increase po ang blessing po natin kay Lord. Basta seek ye first the kingdom of God. And what is the kingdom of God? Righteousness, peace, and joy. Ano ba yung matuwid na pinapagawa ng Lord? Gawin lang po natin ang matuwid na pinapagawa ng Lord. Una, manampalataya kay Kristo. Pangalawa, magpasalamat ka kahit ano yung nangyayari. Maging payapa ka, magalak ka, kapatid. That's the kingdom of God. Number 3, 8:31 na po. Point number 3, we need to indoctrinate the believers with God's word. To indoctrinate is to brainwash, literally. Yun po talaga ibig sabihin ng to indoctrinate, to brainwash. Ang mga ambassador po, limbawa, ng ambassador ng Amerika, bine-brainwash po ang iba na, ay magtatayo kami ng basa militar dito, ganyan. Hindi na doktrinahan. At kami ang bahala, para kami ang magiging security nyo. Di ba? Kaya nga po, dati po meron tayong base militar dito. Sila ang pinakamalaking base militar po ng Amerikano dati. No? At ganyan po ang ginagawa po ng mga ambassador, bine-brainwash po, indoctrinate. Alam niyo po, bakit may mga suicide bomber sa mga ibang religion, just like sa mga Muslim? Kasi po bata pa lang, na-indoctrinate na po sila. Na-brainwash na po sila. Kahit po sa ibang mga reliyon, bine-brainwash po. Now, ano ho ba? Kanino ba ang katotohanan? Di ba nasa atin, nasa Biblia? So dapat po ma-brainwash po tayo ng salita ng Diyos. Malinis tayo. Ito po yung brainwash. Malinis po tayo. Kaya sabi po ni Paul sa Romans 12:2, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by what? By the renewing of your mind. Be brainwashed. Kaya sabi ng Lord, meditate on my word day and night. Ma-brainwash kayo. Mahugasan ang pag-iisip ninyo. Dapat nyo malaman kayo'y mga anak ko na. Dapat nyo malaman na kayo'y pinagpala na. Dapat nyo malaman na hindi na kayo sinumpa. Kayo'y meron ng kaligtasan. Meron na kayong kapayapaan. Dapat nyo malaman at maisaksak sa kukote nyo yan. Ma-brainwash po tayo. Dapat ang mga tao din po, ma-brainwash po natin kung gaano kabuti ang Diyos. Ma-indoctrinate po natin ang mga tao kung gaano po na kamahal ng Diyos ang mga tao at pinatawad niya na tayo dahilan sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Dapat po dala-dala po natin itong doktrinang ito na napakahalaga sa bawat isa po sa atin. Amen ho ba? At nawala yung title. Nagtitipid kayo. Anyway po, sige, magano na tayo sa first verse po natin. Sabi dyan sa Matthew 28:19-20, therefore what? Go and make disciples of all nations. Ibig sabihin po ng disciple, ito po yung i-mentor mo, i-brainwash mo. That is making disciple. Tayo po, noon po, ang mga estudyante sa mga, alam niyo po yung, kung kayo nag-aral ng 70s, 80s, ang tawag po sa atin ay hindi po estudyante, tawag po sa atin, disipulo. Sino yung mga disipulo mo? Disciple po ako. Ito po yung naririnig ko sa mga teacher ko noon. Ay, disipulo kay Kai. Disciple ko. Tinuturuan ho tayo, ini-instruct ho tayo, bini-brainwash ho tayo, dinodoktrinan ho tayo sa ating paaralan. Ang mga komunista, nag-i-indoctrinate din po. Kaya brainwash po, kahit taga-UP ka pa, kahit matalino ka, kapag na-brainwash ka, na parang totoo yun, susundin mo yan kahit mamatay ka. Susunod ka kahit mamatay ka. Ang totoong doktrina, yung salita ng Diyos, na kahit mamatay ka, hindi ka bibitaw. Dapat po ma-brainwash. Bakit yung iba takot pa rin? Dahil hindi talaga sila fully brainwashed or indoctrinated. Hindi sila fully convinced sa kanilang kaisipan na ito ang tunay na salita ng Diyos. Ito ang kaligtasan. Kaya sabi dito, i-disciple po natin ang lahat ng bansa. Sabi diyan, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit and teaching them what? Them to obey everything I have commanded you.
And surely I am with you always to the very end of days. Tandaan niyo po ito, surely I am with you always to the very end of days. Ako'y mapapasa inyo hanggang sa pinakahuli. Ang sabi po ng Panginoon. Hanggang sa mga huling panahon, kasama niyo ako. Now, tayo po na kaya nga po meron tayong Calvary Umpukan at merong forerunner. Ang mga forerunner, ito po yung mga ambassador. Kung gusto niyo po maging ambassador, maging forerunner, ibig sabihin po, humawak po kayo ng mga small group din po ninyo, na umpukan po ninyo para maturuan niyo po sila, ma-disciple niyo po sila. Teaching them to obey everything I have commanded you. No, bago ko explain lahat, gusto kong basahin po itong next verse para maidugtong po natin. Sabi diyan, Acts 2:42, they devoted themselves to the apostles' teaching. Ano po yung apostles' teaching? Yung sinabi ng Lord, teaching them to obey everything na hinabilin ko sa inyo. So yung apostles' teaching, yung devoted themselves yan, araw-araw po silang nag-aaral ng salita ng Diyos, maging yung lahat ng katuruan ni Kristo. And to fellowship and to breaking of bread and to prayer. Araw-araw po yan. Ganyan po sila nagpa-brainwash. Ganyan po sila nag-indoctrinate. Kaya nga po matindi po yung mga unang Kristiyano dito sa Book of Acts. Pinupugutan na sila ng ulo, binabalatan ng buhay, sinusunog, pinapako sa krus, pero lalo silang dumami. Bakit po? Matindi po ang kanilang pagkaka-devote po nila sa salita ng Diyos. Sa pag-aaral nila sa salita ng Diyos. Bakit yung suicide bomber, kaya po nila ng gano'n? Kasi po na-brainwash nila ng todo. Alam niyo po, para talagang tumayo tayo sa ating pananampalataya, i-brainwash po natin ang ating sarili ng salita ng Diyos. Ito po yung brainwash na hindi po siya negative. Bagamat ang pangit pong pakinggan ng brainwash, no, para kang nabudol-budol. No, parang ganun po siya. Pero ito po, kapag ikaw ay na-brainwash o na-indoktrinahan ng salita ng Diyos, lalo mo mararanasan ang pagpapala, ang kapayapaan, ang kagalakan sa Panginoon. Kaya ito po dapat ang daladala ho natin. Teach them to obey. Tayo po na mga Kristiyano, hindi po namin, kami po mga pastor, hindi po namin kayo lahat matuturuan. Kaya nga po may mga small group tayo. Kaya nandyan po kayo, tinuturuan po namin kayo, Wednesday, Saturday, Sunday, maging sa mga umpukan, para po pagdating nyo sa labas, sa pamilya po ninyo, kayo mismo ang magturo. Sa mga kaibigan nyo, katrabaho nyo, kayo mismo ang magturo. Kayo mismo ang mag-indoctrinate po sa kanila. At nais po ng Lord, teach them to obey. Kasi po, bakit very important yung obedience? Kasi po, marami pong mga Kristiyano, sira po ang buhay nila dahil disobedient po sila. And the best life that a believer could have, ang sabi ko nga po sa inyo, is a life of intimacy and obedience to God. Para maranasan mo yung masaganang buhay dito sa lupa. Na ikaw ay obedient sa Lord. At alam niyo po, bakit? Ayaw po ng Lord na tayo po'y ma-overcome ng evil. Sabi nga po ni Paul, you need to overcome evil with good. Overcome evil with good. And did you know, ano po yung pinakamasama? Isa sa pinakamasama na nakatala po sa Bible. Na-discuss ko po ito kahapon sa depth graduation. It is the love of money. O, mag-seatbelt na po kayo. Kahit 8:38 na, tutuloy ko po ito. It is the love of money. Bibigyan ko po ng diin to kasi ito po yung gustong ipaturo ng Lord sa atin. Because the love of money is what? The root of all evil. Hindi po sinabing the love of money is the root of some evil. Lahat ng kasamaan, pride, pag-aaway, krimen, korupsyon sa gobyerno, love of money. Hindi po masama ang pera. Ang masama yung pag-ibig sa pera. It's the love of money. Because of self-centeredness, gusto mo, sa'yo lahat, ganyan lahat. Mayaman ka na, gusto mo pa. Mayaman ka na, nagkokorap ka pa sa gobyerno. Walang konsensya. Because the love of money is the root of all evil. Now, ang Kristiyano ho ba, meron siyang love of money? Meron po sa iba. Kung hanggang ngayon, nabibigatan kang magkaloob sa Lord,
mag-tithes and offerings sa Lord, you have the love of money. And you have the root of all evil. Salamat kay Pastor John na nag-agree sa akin. At least meron akong kasama na nag-agree sa akin. Whether you agree or not, this is the word of God. Ayan po, no? Salamat sa verse, no? 1 Timothy 6:10, for the love of money is the root of all kinds of evil. Some people eager for money and have wandered from faith. Gusto nila ng pera kaya umalis sa pananampalataya. Kasi gusto nila ng compromise kahit mandaya sila. Mukhang pera and pierce themselves with many griefs. Now, ano po ang solusyon sa love of money? Generosity. When you are generous na, overcome mo yung love of money. Salamat po sa... Alam niyo po, kapag ikaw ay generous, lalo kang pagpapalain ng Lord. Higit po sa lahat, wala kang root of all evil. Wala kang inggit, wala kang pride. No, yung pong root of all evil. Wala po ang oras para isa-isahin po yan. But ito po yung pinapaturo ng Lord sa atin. Teach them to obey. Kahit ano pong institution mula po sa gobyerno hanggang sa pamilya, kadalasan ang pag-aaway ay mag-asawa. Kung hindi po pinag-aawayan yung kabit ng yung third party, ano ang pinag-aawayan? Pera. Magkapatid, kung minsan pinag-aawayan yung mana. Bakit? Ano yun? Pera. It is the root of all evil. So, gusto niyo po matanggal yung root of all evil, maging generous po kayo. Hindi po sapilitan ang pagkakaloob po dito, kagaya ng salvation. Nasa sa inyo po, pero huwag niyong sisihin ang Diyos kapag meron kayong root of all evil at hindi mapayapa ang buhay niyo. Because you have the root of all evil, yung kayo ay kuripot. Kung tayo po ay anak ng Diyos, ang Diyos po generous po siya. Binigay niya po yung pinakamahalaga sa Kanya. Ang Kanyang bugtong na anak. Isa lang po yun. Pero binigay pa niya. Kaisa-isa po. So kung anak tayo ng Diyos, generous ang Diyos, dapat generous din ang mga anak ng Diyos. Salamat po, dumadami na nag-i-amen ho ngayon. At alam ko po, generous po ang mga taga-Calvary Temple. Wala nang root of all evil. Amen? Now, number 4. Fourth point po natin. Never, alam niyo po, yung mga lahat ng trabaho natin, if we bring the message to the people and explain them, enlighten them about the kingdom of God, and indoctrinate them about God's word. Ano naman po sa atin ngayon, kapag ikaw ay ambassador, you will never run out of supply in your life. Hindi ka magkukulang. Did you know, the greatest nation in the world na ang Amerika, ang ambassador po nila, lahat po libre. Bahay, tuition fee ng mga bata, kotse, driver, bodyguards, mga katulong, bukod pa sa napakataas na sahod. Compared sa Amerika, mas higit po ang kingdom of God. Kapag ikaw ay naglilingkod para po sa Diyos, sa kingdom po niya, daig mo pa ang ambassador ng Amerika. Kaya hindi ka magkukulang. Bakit? Ang hari po natin ang Lord. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Amen. No, sila po, sino po yung pastol po nila? Si Biden po ngayon. No, sa atin po dito, ang ambassador nila, pwede na ba sabihin, si President Duterte ang aking pastol, lagi akong may kulang. Pero kung pong si Jesus ang iyong pastol, hindi ka magkukulang. Ito po yung mga ambassador ng Bakit po? Isusupply po ng Lord. Philippians 4:19, sabi po dyan, and my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Not according to your riches, not according to your business, not according to your work, but according to His riches. Kahit kapatid, kahit anong trabaho mo, kung nagtitiwala ka kay Lord, kahit mababa yung sahod mo, kahit 2 isda at 5 tinapay lang yung sahod mo, pwedeng i-multiply yan na pakainin niya ang 20,000 people. Naalala niyo po yung 2 isda at 5 tinapay na pinakain po yun. Ganyan po ang kingdom of God. Mababa yung sahod mo pero nagmumultiply.
Bakit po pinagkakatiwala mo sa Diyos ang lahat ng bagay? Dahil ikaw ay ambassador. At pwede mo lang pong, i-claim po yung sabi ng Lord dun sa Matthew 28 na, and I will be with you to the very end of the age kung ikaw ay ambassador. Kung ikaw ay nagdi-disciple. Di ba sabi niya, go and make disciples? Surely I am with you to the very end of the age. Teach them to obey. And surely I am with you. Hindi mo pwedeng i-claim yung word na Lord, lagi kitang kasama kung hindi ka nagiging ambassador ng Lord. Dahil yan ay pangako lang niya sa mga nagdi-disciple. Yun po nakasulat sa Matthew 28, di ho ba? Ito ho tayo kung talagang ambassador tayo, kasama natin ng Lord at isusupply po ng Lord ang pangangailangan, lahat ng pangangailangan po natin. Ito po ang sa 2 Corinthians, no, tapusin ko lang po 8:45 na po kasi 8:46 na, biglang nagbago. Sabi diyan 2 Corinthians 9:8, and God will generously, sabi niyo po generously. Hindi lang ipoprovide niya, but generously, masagana niyang ipagkakaloob sa atin ang lahat ng ating pangangailangan. All you need, then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. To share with others. Kaya ka binibless ng Lord para i-share mo yan sa iba. Bakit nag-uumapaw yung pagpapala mo? Para talagang umapaw yan at maabot sa iba. Dirita king amen, ha? Mimina. Lord, bakit mo ako binibless? Dapat yan po ang tanong natin. Huwag natin tanongin, Lord, bakit ako may problema? Kasi sa bawat problema, may mga pagpapala na hinahadlangan ng dyablo. Kapag natapagtagumpayan mo yung mga problema, James 1:12, blessed is the man who perseveres under trial, mapalad ang taong napagtagumpayan niya ang bawat pagsubok. Kasi kapag napagtagumpayan niya, tumayo siya sa kanyang pananampalataya, tatanggap siya ng reward. Amen ho ba? Kaya huwag kayong magreklamo kapag may pagsubok, magpasalamat kayo, Lord, may pagsubok ako, alam ko, double blessing na naman ito. Kasagit mag-amen. Bisa kayo tali at yung problema. Pero para maging blessing yan, tanggapin niyo po siya, harapin niyo po siya, pagtagumpayan niyo po siya. Karita king amen. God will generously supply all your needs. According to what? His riches. Hindi po nauubusan ang kalangitan, ang kaharian ng Lord. Humingi ka ng umaga, hingi ka ng tanghali, hingi ka pa ng pangmerienda, hingi ka ng hapunan, hingi ka pa ng pag-midnight snack, hindi ka tatanggihan ng Ama dahil mabuti ang Ama. Araw-araw humingi ka sa Diyos, hindi magsasawa ang Diyos dahil ang Diyos mabuti siya. Gusto niya, lagi kang blessed. Gusto lang niya maniwala ka na mabuti ang Diyos. Amen ho ba? Last point, bago ho tayo mag-Holy Communion. Ang fifth point po natin, gain divine favor from the Lord. Kapag ikaw ay ambassador, meron kang favor. Did you know ang mga ambassador, meron silang favor? Kapag nasa ibang bansa sila, talagang tinuturing po silang mga bisita. Kapag hindi po sila pwedeng matraffic, may priority po sila sa mga lane. At alam niyo ba, highly favored po tayo kaysa sa mga ambassador dito sa lupa. Na kapag walang parking, sabi mo lang, Lord, bigyan mo po akong parking, bibigyan ka ng Lord. Naranasan niyo na bang ganyan? At kapag hindi mo alam na pupunta ka po sa isang lugar na meron kang nilalakaran, Lord, tulungan mo po ako, maya-maya may lalapit sa'yo, nandito ka pala. Dito ka ba nagtatrabaho? Sige, tulungan na kita. That's favor from the Lord. Kaya dapat po ang dinideclare natin, ba't ganito ang buhay ko? I am highly favored. I am blessed. I am blessed beyond measure. I am highly favored. It is all because of Jesus. Bakit? Kasi po tayo ay nagfa-function, hindi lang po bilang anak ng Diyos, kaibigan ng Diyos, sundalo ng Diyos, kundi mga ambassador ng Diyos. Mag-function ho tayo bilang ambassador ng Diyos, magkakaroon po tayo ng favor. Dito po sa Psalms, chapter 5, verse 12, surely, Lord, you bless the righteous. Sino po ang righteous? Tayo po, we are righteous because of Jesus. You surround them with your favor as with a shield. Ang bawat anak ng Diyos, ang bawat ambassador ng Panginoon, tayo po'y nakaprotekta ng favor ng Lord. Kaya saan man tayo magpunta, highly favored po tayo. Kahit saan ka magpunta, binibless ka ng Lord. Kailangan mo lang i-acknowledge na kasama mo lagi ang Lord. Next verse. Sabi po dyan sa Proverbs 3:4, never let loyalty and kindness leave you.
No, yung katapatan at yung kabaitan, leave you, tie them around your neck as a reminder. Write them within your heart. Then you will what? Find favor with both God and people. Parang kanina ho, no? Yung sinasabi po ni Paul, and you will earn a good reputation. Did you know, sabi rin po ng Proverbs, mas maganda yung malinis ang pangalan mo kesa ikaw ay mayaman. Yumaman ka nga, pero masama naman ang pangalan mo. You will earn good reputation kapag ikaw ay ambassador ng Lord. Because of the favor of the Lord. Last verse ng ating point. James 4:6. Ang sabi ko dyan, but He gives us more grace. That is why Scripture says, God opposes the proud but shows favor to the humble. Sino po yung humble? Lahat po ng taong tinatanggap yung salita ng Diyos. Dapat tanggapin mo, pinatawad ka na ng Lord. Kapag hindi mo pa tinanggap yan, ang yabang mo. Dapat tanggapin mo, pinagpala ka na ng Lord. Pag hindi mo tinatanggap ang salita ng Lord, mayabang ka, parang sinasabi mong marunong ka pa sa Diyos. Sabi niya nga ng Lord, pinatawad na kita, ligtas ka na, pinagpala na kita, tanggapin po natin. Victorious ka na. Kapag sinasabi mo, hindi Lord Ano ba? Alam mo pa kay Lord. Did you know, sino po yung pinaka-humble na person na nakasulat po sa Bible? Si Moses. Alam niyo ba, saan nakasulat yun? Nasa book of, I think, sa Numbers. Sino pong sumulat doon? Ng Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Si Moses. Sinulat niya. Siya ang pinaka-humble. Sinulat lang ba niya sa sarili? Hindi, sabi ng Lord. Siguro nung sinusulat, Lord, susulat ko ba ito? Ako yung pinaka-humble? O Moses. Ako ang nagsasalita, sundin mo ang pinapasulat ko. Alam niyo ba kaya humble si Moses? Kahit anong sabihin ni Lord, sinunod ni Moses. Sabi ni Lord, pulutin mo yung ahas, naging stick. Pagdating niya sa Egypt, gawin mong dugo ang Nile River. Pwede ba yun, Lord? Hindi nagtanong si Moses. Hindi nagduda si Moses. Magpadala ka ng palaka, magpadala ka ng mga langaw, magpadala ka ng ganyan. Ang dami pong, nung nasa dagat na, hatiin mo Moses ang dagat. Hindi sinabi ni Moses, Lord, sigurado ka, hatiin ko yung dagat. Tayo, ganyan po tayo kasi akala natin matalino tayo. Si Moses po, hindi niya ginamit ang katalinuhan niya. Ginamit niya ang pananampalataya niya. Na nagtiwala siya sa Lord, kahit anong sabihin ni Lord, nagpasakop siya, kaya sa humble, kaya highly favored siya. Gusto mong maging highly favored, kapatid, basta sumunod ka lang kay Lord. Kahit hindi mo naunawaan, hindi ka naman lolokohin ng Diyos. Sumunod ka lang kay Lord, kahit hindi mo naunawaan. Kung may problema, huwag mo nang isipin, bakit kaya ako may problema? Huwag mo nang isipin, Lord, alam ko, kahit may problema, hindi ko maintindihan bakit may ganitong problema, pero nagtitiwala ako sa iyo, Lord, na ako ay highly favored at matagumpay na ako, Lord. Ano man ang sabihin mo, Lord, susundin ko. At kapag sinunod mo, ikaw ay humble ngayon. Nagpapakumbaba ka na, Lord, kahit anong salita mo, tinatanggap ko. Amen, huba? And you will find favor. Kung gusto mo magkaroon ng favor sa inyong buhay, sa inyong pamilya, kung ano man sabihin ng Lord sa salita niya, ikaw ay pinatawad na, pinagpala na, meron kang buhay na walang hanggan, victorious ka na, more than conqueror ka na, no weapon formed against you shall ever prosper, you can do all things through Christ who gives you strength. Tanggapin mo yung kapatid, you will find favor in the sight of the Lord and in the sight of men. Amen? Sino po ang highly favored dito? Magsabing amen. Amen. Mag-review po tayo, sabi ho dito sa ating pinag-aaralan, I am an ambassador of God, bring God's message to the world. Number 2, enlighten the people about God's kingdom, indoctrinate the believers with God's word. And kapag ikaw ay ambassador, you will never run out of supply in your life and you will gain divine favor from the Lord. Amen. Alam niyo po, pag ambassador po tayo, iniiwan mo natin pansamantala ang trabaho natin, pansamantala ang ating pamilya para i-preach ang kingdom of God. Nandiyan ba yung last verse na binigay ko? Saan? Yan po. Mark 10:29-30. Jesus said, truly I say to you, there is no one who has left house or brothers or sisters or mother or father or children or lands for my sake and the gospel. Kapag iniwan nyo muna pansamantala ang trabaho nyo, ang pamilya nyo, sabi ng Lord, para sa akin, alang-alang sa akin at sa gospel, sa kingdom of God. Ang sabi dyan, verse 30, sabi dyan, who will not receive 100-fold. Ibabalik ko ng 100-fold now in this time. 100-fold return kapag kayo'y naging ambassador ng Panginoon. Babayaran ka ng Lord, iniwan mo pansamantala ang iyong pamilya, babayaran ka ng Lord 100-fold return. Iniwan mo muna sandali ang iyong
trabaho, babayaran ka ng Lord 100-fold return. Sabi diyan, kalakip ang mga bahay, sabi diyan, brothers and sisters, mothers, children, and lands with persecutions, and in the age to come, eternal life. Kapag ikaw ay ambassador, you function as an ambassador of God. Pinagpapala ka na dito, pagdating mo pa sa langit, marami ka pang gantimpala. Pinagpala sa lupa, maraming gantimpala sa langit. Hallelujah! Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po ngayon ay tatanggap ng banal na hapunan habang tayo po ina-share ng ating mga kapatid. At tayo po ay nag-worship sa Lord. Hallelujah!